You steal my heart away. Walang hiya ka? Bakit mo ginawa to sa akin? Sigaw na Angel at pumiyok pa nga para sa makatotohanang palabas. Sinapok niyang lalaking kaharap. Mahal, pasensya ka na. Bumalik ka na please. Saad naman ng lalaking si Simon. Winaksi ng dalaga ang braso nito. Marami mga tsismosa at tsismoso ang nakikiosyoso. Kaya naman, marami-rami rin ang biktima. Hindi na ako babalik sa'yo. Niyakap siya ni Simon sabay sabi. Be, nagsisimula ng operasyon. Galingan mo pa. Kumindat ang kasama nila sabay kupit ng wallet. Pinakilala kita sa mga magulang ko. Tapos malalaman ko lang na may relasyon kayo ng kaibigan ko. Magsama kayo. Mga wala kayong puso. Lumuhod ang babae at umiyak. Naku, kawawa naman ang babae. Mga lalaki nga naman ngayon. Natapos ang eksena nilang lahat na maraming nakupit. Oo nga no, kay ganda ng dalaga pa naman ang babae. Tapos ang lalaki. Ay, Diyos ko. Hirit pa ng isa. Oh, para ito kay Angel. Grabe, ang galing mo umakting kanina. Pati ako halos na paniwala mo. Kaya dahil dyan, malaki ang kita mo ngayon. Masayang saad ang inainahan nila sa grupo. Ito ang buhay ni Angel, isang magnanakaw. Ako, bilib din ako sa'yo te. Kung anong kinaganda ng pangalan mo, yun naman ang kasalungat ng ginagawa mo. Ngumisi naman ng sarkastiko si Angel. Nagsalita si Maria Elena. Umasim naman ang mukha ng kaibigan. Ako, bala kong maalis ko na si Mama sa selda. Magbabagong buhay na ako. Nakakapagod na ginagawa natin. Ayoko naman na maging isang parausan. Ikaw te, kailan ka aalis sa laylayan ng pagnanakaw? Hindi talaga masisisi ni Angel ang mga kasama kung bakit sila napunta sa puntong ito dahil may mga kanya-kanya silang mga dahilan sa buhay. Hindi ko alam eh. Sige na, mauna na ako. Paalam ni Angel. Mano punay, may ulam na po ako dala dito. Bati ng dalaga sa inang si Larissa. Isang labandera. Dating magnanakaw din. Nagbago ng mapangasawa ang ama nito. Oh, asikasuhin mo muna doon ang ama mo. At kanina pa kumakalamang sikmura. Siya nga pala, wala nang gamit ang tatay mo. At saka ang kapatid mo naman, ang mga school supplies niya. Dahil pasukan na sa 1 linggo. Pasensya ka na anak ha. Patumal talagang paglalabada ngayon sa subdivision. Di bali, babawi ako. Inakbayan ni Angel ang ina. Wala yun, Nay. At saka, ako na hong bahala doon. Kaya ko na ho yun. May nadilensya na din naman ako ngayon eh. Malaki-laki. Umasim ang mukha ng ina. Naku, anak. Kailan ka ba titigil dyan? Alam mo kung gaano kadelikado yan. Galing na ako dyan. Ngumiti lamang si Angel at nagpaalam na pumasok na. Itay, mano po? Nagmano muna ang dalaga sa ama bago inihanda ang hapunan nila. Tay, eto ng pagkain no. Susubuan ko na kayo. Maingat at matyaga na inalalay ng babae ang ama. Nakoma ang tatay niya sa loob ng halos kalahating taon. Kaya ang ibang katawan niya ay medyo hindi pa nagfa-function. Ang sabi ng doktor, may mga internal damages na kailangang operahan. Isa kasing construction worker ang ama ng babae. Nahulog ito sa ginagawang building. Buti na lamang at 3rd floor lamang iyon. Itay, pag nakalikom na ho ako ng saktong pera sa opera mo, dadalhin ka agad kita sa hospital kahit na magkandakuba ako sa pagtatrabaho. Marinig lamang kitang magsalita ulit at masabi mo ho na mahal mo po ako katulad ng dati. Umiiyak na wika ni Angel. Umungo lamang ang ama nitong si Gio na parang may sinasabi. Mahal na mahal kita, tay. Niyakap ng babae ang ama. Naramdaman ni Angel ang pagtulo ng luha ng ama niya sa kanyang balikat. Nag-aayos na si Angel ng kanyang uniform. Pinapasok siya bilang waitress sa isang bar. Medyo may kalakihan ng sweldo, kaya pangdagdag na din sa ipon. Magnanakaw/actress sa umaga at waitress naman sa gabi. Minsan, pag medyo maagang uwi ni Angel, ay naglalako pa siya ng kung ano-ano para lang may kita. Bilib din si Angel sa kanyang sarili. Buti hindi siya tinatabla ng sakit kahit ganito niya abusuhin ang kanyang katawan. Trabaho lamang ng trabaho. Table 3 Angel, bilis! Bungad agad sa kanya ng manager nila. Mukhang madami ang customers nila ngayon. Here's your drink, sir.
What else can I do for all of you, sir? Nakita ni Angel ang malalagkit na tingin ng mga lalaki sa kanya. Actually, yes. Can I get your number, miss? Or maybe join us. We will pay your duties. Nakangiti pa din si Angel sa lalaki kahit gusto na niya itong sapakin. Actually, hindi naman niya masisisi ang mga lalaki na nagkakandara pa sa kanya dahil maganda siya, matangkad, maputi, mana sa ina niya na kamukha ni Jessie Mendiola. Sorry to inform you, sir, but I have to decline because it's our rules here. Anyways, you can call the other waitress there if you have another request. Enjoy your drinks. Pagkatalikod na pagkatalikod ni Angel ay umirap siya ng todo-todo. Hindi iyon nakaligtas sa kaibigan niyang si Mary. Siya ang best friend dito. Siya din ang nagpapasok sa kanya sa bar na to bilang waitress. Ay naku, grabe ang atake ng babae. Ang haba ng hair. Abot hanggang EDSA. Huwag ka na maimbierna dahil double pay naman tayo ngayon. Lumiwanag ang mukha ni Angel sa kanyang narinig. Ano? Bakit daw? Dumating daw ang may-ari ng bar na to galing States. Kaya as a celebration, double pay tayo. Napapalakpak na mga kamay ang dalaga. Sa wakas, ay magandang balita iyon. Hala, tingnan mo sa entrance, te. Yan ang boss natin. Pumasok sa entrance ang isang lalaki. Mukhang simple lamang ito at saka mukhang mabait. Sumunod ang isang lalaking mukhang suplado at maraming bodyguard na nakapalibot dito. Angel, yan atang kaibigan ni Sir Ethan. Ang pogi, no? Yan ang mga tipo ko, bad boy looks. Pero sayang, hindi tayo mapapansin yan kasi mukhang masungit pa naman. Nangihinayang nalita niya ni Mary. Uy, balita ko. Stepson siya ni General Axel Altamirano. At baril ang business nila. Kaya ako, wala akong balak na nakawan siya. Singit ni Elena, kinindatan siya nito. Wow, sobrang yaman pala niya, no? Tingnan mo ang hikaw at kwintas niya, oh. Pure gold. Parang may idea pumasok sa isip ni Angel. Palihim siyang ngumisi na parang demonyita at tiningnan ang kaibigang si Elena. Alam na kaagad nito kung anong gagawin. Para hindi halata, ay nag-serve muna si Angel ng 3 customers bago umeksena. Ma'am Diana, masakit talagang tiyan ni Angel kaya gusto niya sana mag-break for 1 hour lang. Problemadong tiningnan ng manager nilang babaeng si Angel na uma-acting na sumasakit ang tiyan. Ay nako, short staff pa naman tayo. Tapos ang daming customers. Lalong-lalo na't nandito ang may-ari ng bar. Kumamot ng ulo ang dalaga. Medyo nagigilty na ito. Sige na, balik ka kaagad dito ha. Mapapagalitan ako niyan. Nagpasalamat muna si Angel kay Ma'am Diana bago sa kaibigan. Ano ka ba, Angel? You're always welcome. Balato na lang ha. Good luck. At nagsimula na si Angel sa maitim na balak nito. Una niyang ginawa ay kumuha ng alambre para kalikutin ang lock ng sasakyan. Ilang minuto ang ginugol niya doon, kaya napahinga siya ng maluwag nang mabuksan niya sa wakas. May attache case na nasa likod, kaya kinuha ng dalaga ito at binuksan kaagad. Baka kasi may biglang dumating. Bumulagta ang 2 baril, kaya halos napaatras ang babae. Nagulat naman siya doon, pero okay lang din itong isang lalo na't gold. Pre, dito na lamang tayo sa sasakyan. Ang sakit sa tenga ng music sa loob eh. May papalapit na yabag, kaya nilock ni Angel ang sasakyan, pero tinangay niya ang attache case. Diretso sanglaan ng mga baril si Angel, isa sa mga kaibigan niya. Hala Angel, purong ginto ito ah. Saan mo to nakupit? Mukhang mamahalin. Sige, tawagin ko muna si Big Boss kung magkano ang bentahan nito. Salamat buboy ha. Pasasalamat ng babae. Umupo ang babae sa sofa at binuksan ang cellphone. Tumawag ang manager niya kahit tinext na niya itong hindi papasok. Pinower off na lamang ni Angel ang cellphone. Angel, ito ang offer ni Big Boss sa'yo. 100,000 para sa 2. Bale, tig 50 ang isa. Swerte mo na dito. Masayang kinuha kaagad ni Angel ang tseke. Masayang umuwi ang dalaga at balak na i-check sa bangko ang pera para bukas agad ay makapaschedule na sila ng opera ng ama niya. Pasensya na talaga Lord. Last na to promise. Magbabagong buhay na ako. Napadasal ang babae.
Ipinagdasal din niyang ninakawan niya kanina, ang kaibigan ng boss nila. Okay lang din kay Angel kung hindi na siya makapagtrabaho doon sa bar dahil sa mga ginawa niya. Ang importante ay ang ama niya. Natulog ang babae na medyo maganang loob dahil sa ooperahan ng ama niya. Nagigilty din sa kanyang ginawa dahil mukhang mamahalin talaga ang baril na kanyang ipinagbili. Anak, bakit biglaan ang punta natin dito? Tulak-tulak ng mama niyang wheelchair habang si Angel ay nag-fill up ng mga dokumento para sa darating na operasyon ng papa niya sa susunod na linggo. Ma, ooperahan na po si Itay. Sapat na po ang nalikom kong pera. Dahil sa narinig ay umatras ang ulo ng ina ni Angel. Ayaw niyo po ba nun? Makakapagsalita na po ulit si Papa. Sabay naman na nakababatang kapatid ng dalaga, si Mitch. Magsi-senior high na ito sa susunod na pasukan. Sa kabilang banda naman ay galit na si Brandon habang pinaparusahan ng mga tauhan itong nagbabantay sa kanyang sasakyan. Bakit yung iniwan ng sasakyan? Alam niyo naman na nandun ang limited edition na barel. Bakit bang tanga-tanga niyo? Sigaw ng binata. Napahilamos na lamang ito sa galit at bigo. Milyones na, pero naging bato pa. Ngayon, hanapin niyo kung sino man ang nagnakaw ng barel. Jake, call Ethan for footage last night. Son, why are you shouting? Singit naman ang ama ni Brandon. It's none of your business. Masungit na wika ni Brandon sabay alis doon. Iniwan ng amang nakaawang ang baba. Malaki ang away nila ng binata at ng kanyang ama, kaya ganun na lamang ang trato niya sa kanyang ama. Hindi niya alam kung kailan niya ito mapapatawad sa nagawa. Hala, sir. Di ko po kilala yan. Natatakot na wika ni Mary. Sinama kasi ito ni Ethan para kilatisin ang babaeng nakita sa CCTV. Tell us now, Mary. Come on. Huwag mo nang pagtakpan ng babaeng yan. Now tell us. Or else, you know what I mean by this. Namutla ang babae at parang naiiyak na. Hindi ko naman alam na gagawin niya po yan. Ang sabi niya lang kasi, masakit lang yung kanyang tiyan kaya siya nag-break. Pasensya na po talaga. Kaibigan ko po yan eh. Pinapasok ko po kasi. Kailangan niya ng pera. Pero po, huwag niyo naman po siyang saktan. Ako na po ang bahalang pagsabihan siya sa ginawa niya. At isauli na lamang po niya. Umirap sa ere si Brandon at tiningnan ng kaibigan. I will give you 2 days to bring your friend here to give it back to me. Pero pag wala pa, pasensyahan na lamang tayo. Humahangos na tinakbo ni Mary ang hospital. May nakabunggo pa siya sa elevator. Sorry miss, nagmamadali kasi ako eh. Umiiyak na saad ni Mary. Galit at awang umaapaw sa puso ng babae. Oh, Mary, bakit ka umiiyak? Si Angel palang nakabunggo niya. Angel? Buisit ka talagang babae ka. Pinahamak mo ko eh. Hinahanap ka na ng mga taong pinagnakawan mo. Sinabihan na kita tungkol doon, pero hindi ka nakinig. Alam ko naman ang hangad mong maoperahan si Tito. Pero anak ng tipaklong naman te. Pinapahamak mo ko dyan eh. Isoli mo ng ninakaw. Tinakpan ni Angel ang bungangan ni Mary at pinapasok sa isang kwarto. May dumaan kasing tao. Ayun na nga te, ubos na pera pinangsangla ko doon. Pasensya na, di bale. Samahan mo ako doon. Ako nang bahala magsabi sa kanya. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ko siya. Naoperahan na kasi si Papa. Napahilamo si Mary pero wala siyang nagawa kundi yakapin ng kaibigan. Last na to te ha. Pagod na talaga akong pagtakpan ka eh. Diyos ko naman. Oo, last na talaga to. Salamat te ha. Niyakap ni Angel ang kaibigan. Nahihiya na siya kay Mary. Masyado na niya itong naaabala. Binisita din ni Mary ang ama ni Angel. Lumipas ang 1 linggo. Halos lumuhod si Mary para lamang iharap si Angel sa pinagnakawan niya. Na-discharge na din ang ama ni Angel at nasa recovery process pa. Kaya naisipan niyang umuwi na lamang muna sa Laguna para kahit doon ay hindi sila masundan ng kung sino man ang nagpapahanap kay Angel. Anak, parang awa mo na. Itigil mo ng pagnanakaw. Pagmamakaawa ng kanyang ina. Opo inay, wag na po kayo mag-alala. Ngumiti si Angel sabay kuha ng kanyang bag. Balak niyang pumunta ng Divisoria para bumili ng school supplies ng kanyang kapatid. Tapos bibili siya ng kailangan niya sa bahay. Ang ibang pera naman
ay balak niyang i-invest sa sari-sari store nila na nalugi noong pandemya. Ang daming pinamili ng dalaga, kaya balak niya na lamang mag-taxi, pero sa kasamaang palad ay may grupo ng lalaki ang papalapit sa kanya. Parang namukha nito ni Angel, kaya tumalikod siya at simpleng nakihalo sa alon ng tao sa Divisoria. Lumingon-lingon siya at nakikita pa din ng babae ang mga nakaitim na lalaki at parang may hinahanap. Ito ang mga bantay sa bar, kaya kilalang kilala niya ito. At isa lamang ang nasa utak ni Angel, ang tumakas at kalimutan ang nangyari. May dumaan na taxi, kaya pumasok kaagad si Angel na humahangos galing sa pagtatago at pagtatakbo. Ayun! Sigaw ng kung sino, kaya nilingon ito ni Angel. Tumatakbo ng lalaki sa kanyang direksyon. Sir, alis na po tayo, bilis! Pero imbis na pinaandar nito ang sasakyan, ay lumabas pa ito at pumunta sa direksyon niya. Hindi niya makita ang mukha ng lalaki kasi medyo may kahabaan ng buhok niya. Biglang huminto ang lalaki nang nakita ang driver. Binuksan ito ang pintuan sa side niya na halos nanlaki ang mata ni Angel sa gulat at sindak. Do you think you can get away with me? Malamig na wika ng lalaki. Paano niyo po ako nakita? Bumaba ka dyan. Yun lamang ang naging sagot niya. Please, ibabalik ko ang pera. Huwag niyo lamang po akong sasaktan. Pati na din ang pamilya ko. Hinigat siya ng lalaki at pinapasok sa isang sasakyan at pinaandar ito ng kung sino. Hala, ang mga pinamili ko. Sayang naman. Nangihinayang na wika ni Angel, sabay lingon sa mga pinamili niya. Tiningnan niya ang lalaki na parang walang narinig sa kanyang sinabi. Ano po bang gagawin ko para lang makabawi ako? Pinuntahan ko na din po kasi last week ang pinagsanglaan ko pero wala na daw po eh. Tinakbo na daw po ng big boss niya. Wala akong nagawa. Natakot ako kaya tumakas na lang po ako. Napayuko ang babae. Wala na rin siyang mukhang ihaharap sa kaibigan niyang nabingaw niya. Alam ko na yan. So, paano ko nga po mababayaran ang utang ko po sa inyo? Naiinis na litanya ng dalaga. Napatawa ng sarkastiko ang binata. Abat, hindi yun utang. Nakaw mo yun. Pinag-iisipan ko pa kung paano mo siya mababayaran. Alam mo ba na limited lang ang ganung barel? Pure gold yun. Kaya hindi basta-basta mababayaran ng perang bayad mo. Aabutin ka ng dekada bago ka makabayad sa akin. At alam mo din ba na pinipigilan ko ang sarili ko sa gagawin ko sa'yo. Kasi babae ka pa rin naman. Napaiwas ng tingin ng babae nang tiningnan siya ng lalaki. Oo nga, sabi din ng tropa ni Angel ay pure gold daw iyon. Hinahanap ko pa din ang big boss na sinasabi mo. Hanggat hindi ko siya makita, hindi ka makakatakas sa kamay ko. At huwag mong babalakin na tumakas. Kasi kung kaya kitang mahanap in just one snap, kaya din kitang, alam mo na. Banta nito, kaya tumaas ang balahibo ng babae sa buong katawan. Kaya wag mo akong galitin, sumunod ka na lamang sa akin, understood? Tumingin si Angel sa lalaki sabay tango. Pumasok silang dalawa sa isang mansyon na puno ng armadong tao. Ihatid mo siya sa magiging kwarto niya. Akmang aalma si Angel sa sinabi ng binata nang lingunin kaagad siya nito at tinaasan ng kilay. Nang naihatid na si Angel sa napakalaking kwarto, ay biglang pumasok kaagad ang isang babae, dala ang pagkain. Hanggang sa sunod-sunod na pumasok ang mga babae, dala ang mga gamit niya sa bahay. Ha? Sandali, akin yan ah. Bakit nandito yan? Hindi siya pinansin ng kung sino, kaya lumabas siya at umawang ang bibig niya nang makita kung sino ang nasa baba. Buong pamilya ni Angel ay masayang kumakain at kausap ang lalaki ninakawan ng dalaga. Mabilis bumaba ang babae at sinugod ang lalaki ng tanong. Anong ibig sabihin nito? Bakit sila nandito? Nilingon siya ng lalaki at may nakamamatay at nakakakilig ng ngiti ang pinakita nito. Pasensya na babe, hindi ko nasabi sa'yo na sinundo ko ng pamilya mo dahil nandito ka na. Pinulupot nito ang braso sa kanyang bewang na parang matagal na silang magkasintahan. Mamamanhikan po ako sa inyo, Tatay Gio, Mama Larissa. Nagmano ito sa ina at ama ni Angel bago bumalik sa tabi ng dalaga. Nakatulala naman si Angel sa kawalan. Anong nangyayari? Prank ba to? Bakit parang panaginip lamang? Pasensya ka na iho kung hindi namin alam ang iyong pangalan. Ito ba namang anak namin eh? Hindi nasabi na may nobyo na pala.
Pala sikreto talaga itong anak kong to. Siya nga pala, ano nga ulit ang pangalan mo, iho? Palihim na napangiwi si Angel sa sinabi ng ina. Ang ama naman nito ay inaasikaso ng isang caregiver. Ako nga po pala si Brandon Yusuf, 23 years old. Saka po nasabi po sa akin ni Angel na dito na daw po kayo maninirahan. Dahil dito na po siya maninirahan dahil ikakasal na kami next week. Napalingon si Angel sa binata. Teka, hindi ko alam yan ah. Niyakap ka agad ni Brandon ng dalaga. Gusto mo makabahid sa akin, di ba? Eh di matali ka sa akin. Kung ayaw mo, alam mo nang mangyayari. Kinalas niyang pagkakayakap, kaya hilaw na napangiti ang babae sa mga magulang. Opo, dito po kasi. Hindi niyo na kailangan maglabada. Tapos si Papa, meron namang caregiver. Dahil mahal na mahal talaga ako nitong babe ko na to. At saka po, may daily allowance pa po kayong tatlo. 50,000 pesos daily. Ano, uuwi pa ba kayo? Ni hindi nagulat ang lalaki sa sinabi ng babae at mukhang sumang-ayon pa ito. Kung ano po ang gusto ng magiging asawa ko, dun po ako. At saka kung ano po yung akin, ay kanya na din po. Kaya kung kayo po ang pamilya niya, pamilya ko na din po kayo. Nakita ni Angel kung paano lumabot ang ekspresyon ng magulang niya. Naku, kay bait mong lalaki, iho. Mapapanatag akong ipagkatiwala ang anak ko sa'yo. Alam kong ganun din si Gio. Natapos ang pagkain nila, nakasama ang buong pamilya ni Angel. Hinatid mo na nilang dalawa ang magulang at kapatid sa kanya-kanya nitong mga kwarto. Pumasok si Angel sa kung saan siya lumabas kanina. Nakahilera na lahat ng gamit niya sa cabinet at napabuntong hininga ang babae. Bakit parang ang bilis ng lahat? Hindi ganito ang gusto niya sa buhay. Alam niyang may mali siyang ginawa, pero ayaw niyang matali sa lalaking kakikilala lamang niya. Pero paano ito? Pumasok ang binata, dire-diretso sa kwarto, kaya halos napasigaw ang babae sa sindak. Ay! Bakit ka nandito? Sigaw ni Angel, sabay kuha ng unang pangdepensa. Inikutan lamang siya ng mata ni Brandon at pumasok na sa dressing room at pumasok agad-agad sa banyo nang walang paalam. Tiningnan niya ang paligid. Mukhang kay Brandon ang kwartong ito ah. Kailangan talaga nilang mag-usap. Hinintay ng dalaga ang lalaki na matapos ito sa banyo. Lumipas ang 5 minuto, sa wakas ay lumabas din ang binata. Magdiretsahan nga tayo. Bakit ba kailangan kong gawin to? Pwede mo naman akong pagtrabahuhin ng madami. Kakayanin ko yon. Hindi ko alam na dadalhin mo dito ang pamilya ko eh. Ano ba talagang plano mo? Lumapit ang lalaki sa direksyon ng dalaga, kaya napaatras ito hanggang sa bumunggo ito sa ulunan ng kama. It's simple. You work for me as a wife and as my secretary. I forgot to tell you that while we're in the car. May kinuha ito sa drawer ng mga papeles at nilahad sa dalaga. Binuksan niya ito at binasa. Isa itong kontrata na nagsasaad na magiging asawa at sekretarya siya nito. Walang nilagay na petsa kung hanggang kailan. Alam ko kung ano kahihinat na namin kung hindi ako papayag sa gusto mo. Kaya tatanungin ko na lamang kung ano bang benepisyo ko dito at mukhang dehado ata ako dito. Napangisi ang lalaki. Hindi ka nalugi. Ang akin ay iyo. Katawan ko. Kaluluwa ko. Yung yaman ko. O kung gusto mo. Pati puso ko din eh. Biro nito na ikinapulan ng babae. Kaya napaiwas ito ng tingin. Tama naman ito. Sobrang kisig, pogi at ang yaman nito. Hindi na siya lugi. Pero hindi siya basta-basta easy girl. Mas nananaig pa din ang isip niya. Inaasikaso ko na magiging kasal natin. At civil wedding. May request ka ba? Talaga bang next week na? At saka, kailan ako magsisimula bilang sekretarya mo? Bukas na bukas, magsisimula ka na bilang sekretarya ko. Tapos oo, next week na talagang kasal natin. Wala naman sigurong rason na i-move, diba? Wala ka namang asawa o boyfriend. Wala din naman ako. Kaya bagay tayo. Mahinang pagkasabi niya sa huling salita, kaya napakunot noo si Angel. Anong sabi mo? Wala, matulog ka na. Dito ako sa sofa. Sabi pa naman ng pamahiin. Dapat hindi tayo magkatabi ng tulog kung malapit na ang kasal. Pinigilan ni Angel ang pagtawa. Sa mukha niyang yan, mapamahiin ito. Hindi ka panipaniwala. Panaginip lamang ata ito. Napahiga na lamang ang dalaga at pinagmamasdan ang galaw at ang ginagawa ng binata. Kinuha nito ang laptop sabay tipan ng kung ano. Ilang minuto din ay dinalaw na ng antok ang babae. Ilang oras ding nagtrabaho si Brandon sa laptop.
Nagmamay-ari siya ng isang gun and cars company, kaya hati ang oras niya lagi. Napansin ni Brandon ang paghilik ng dalaga, kaya napatingin ang binata dito. Nakabukaka ito at humihilik na malakas. Nilapitan ito ng lalaki. Umupo siya at inayos ang buhok na tumatakip sa napakagandang mukha nito. Ang ganda mo pero ang lakas mong humilik. Natatawang wika ni Brandon, sabay lagay ng kumot sa kanyang katawan. Ewan ba niya at ganito ang binata sa babae. Simula nang nakita niya ito sa club na nakatingin sa kanya, hindi na umalis sa utak niya ito. Mas lalo lamang siyang pinagbigyan ng tadhana nang siya pala ang nagnakaw ng 2 gold gun niya. Alam niyang mali ang pagnanakaw, pero kung siya lang din naman, sa magandang babae lang din naman na ito, edi magpapanakaw na din siya. At mukhang nanakaw na nito ang kanyang puso. Uminit naman ang pisngi ng lalaki sa naisip, kaya napatayo siya na parang napapaso habang nakatingin sa mapupulang labi ng dalaga. Humiga na lamang ang binata sa sofa at nakatulalang nakatingin sa kisame. Ano ba naman to? Habang nakatingin siya kanina sa babae, ay lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Maraming babae ang dumaan sa kanyang buhay, pero ni minsan ay hindi niya ito naramdaman sa kung sino, kundi sa babaeng humihilik sa kanyang kama lamang. Hindi bale, epekto ata ito ng radiation ng laptop, kaya nagkakaganito ang kanyang utak. Kinabukasan ay nagising si Angel sa magulong umaga. Masyado ko nang abusada, Janelle ha. Papaluin kita. Banta ni Mama Larissa. Oh, ano na naman po yan, Nay? Abay, ito kasing kapatid mo. Makikipagkita daw sa mga best friend niya kuno. Binabackstab lang naman siya eh. Ayaw makinig sa akin. Marami ka pang makikilalang kaibigan dyan. Lalo na't nag-aaral ka na ng private school. Ewan ko lang talaga sa'yo, Janelle. Umalis na ang ina nito para asikasuhin ang ama naman nilang nasa hapagkainan na. Alam mo nang gagawin mo kung ginaganyan ka. Don't be afraid to cut off some people, Janelle. You should choose your peace rather than them. Kaibigan lang yan. Kung talagang sinisiraan ka nila behind your back, it's their loss, not yours. Lumabot ang ekspresyon ng mata ng kapatid ng dalaga. Salamat ate, lagi ko pong iisipin yan. Gumising si Angel kanina na walang kasama sa kwarto, kaya akala niya ay maagang pumunta sa trabaho ang binata. Laking gulat niya nang makita si Brandon. Nagluluto at apron lamang ang tumatakip sa upper body niya. Flex na flex ang kanyang biceps na para bang napakasarap. Naramdaman ata ng lalaki na pinagmamasdan niya ito, kaya lumingon ito at ngumiti ng napakatamis-tamis. Good morning, love. Breakfast is ready. Tapos unang araw mo to bilang sekretarya ko. Kaya it's celebration. Masayang litanya ng binata, sabay lahat ng upuan sa kanya. Nawiwirdohan naman si Angel sa inasal ng lalaki. Kahit kakikilala pa lamang niya sa lalaki, ay parang kilalang-kilala na siya nito. For sure, magiging kalbaryo ang buhay ni Angel kung empleyado siya nito. Pagkadating nila sa kumpanya, ay tinampakan kaagad siya nito ng papeles. I-arrange daw alphabetical order na hindi siya pinakilala sa mga empleyado. Kaya yamot na ginagawa ang inutos sa kanya hanggang sa may isang lalaki ang naglakas loob na kausapin si Angel. Hello, ako nga pala si Marco. Bago ka lang ba dito? Bati nito, kaya sa wakas ay napangiti si Angel. May kumausap din sa kanya. Oo, ako nga pala si Angel de la Rosa. Bagong sekretarya ni Brandon. Sir Brandon pala. May biglang sumulpot na isang maliit na babae. Hi, ako nga pala si Jaye. Nasa marketing department kami. Tapos yung babaeng yon, sa finance department naman. Kinagagala ka namin makilala. Bati pa nito, kaya nakipagkamay si Angel. Halika na, sama ka sa amin sa cafeteria. Lunch tayo. Aya ni Jaya sa kanya. Nahihiya pa sa una si Angel na sumama. Pero napilit din siya ni Jaye dahil sa malakas na boses nito. Masaya siya at may bagong kaibigan na naman siya. Hindi na magiging boring ang pagtatrabaho niya. Sige ha, mamaya naman. Ang dami ko pa kasing dapat gawin eh. Paalam ng dalaga na natatawa pa. Masayang kasama si Jaya at Marco. Isa pa, mga katrabaho niya ito. Binuksan ni Angel ang maliit na opisina niya at nakita niya doon si Brandon na nakasimangot sa kanya.
Bakit hindi pa tapos sa mga ito? Turo nito sa mga tambak na papeles. Pasensya na. Nag-lunch pa kasi ako eh. Ayaw ko naman malipasan. Tapos, kalahati naman tapos ko na eh. Inirapan lamang ni Angel ang binata. Mukhang close ka na sa mga katrabaho mo ah. Pati si Marco. Tanong nito, kaya tumango ang dalaga. Babaero yan. Huwag ka nang lumapit dyan. Sabi nito, kaya napakunot noon naman si Angel. Ano naman ang connect ng pagiging babaero ni Marco sa kanyang trabaho, aber? At bakit mo naman nasabi yan? Nakapamewang na saad ng babae. Umiwas naman ang tingin ng lalaki. Wala. Sinasabihan lang kita. Yun lang. At saka alam mo na magiging asawa na kita next week. Kaya dapat ay lumalayo ka sa mga lalaki. Hindi naman masama na sabihan ka tungkol doon. Defensive na litanya nito. At saka, sabay sana tayong magla-lunch kanina. Kaya iniwan ko na lamang dito ang pagkain mo na pinadeliver ko. Mukhang pusog ka na eh. May halong pait ang boses ng lalaki. Kaya lihim na napangiti ang dalaga. Bakit parang nagtatampo ito? Akmang aasarin niya sana ito nang kumaripas ito ng takbo papasok sa kanyang opisina. Napatawa na lamang ang babae. Ang cute naman ng lalaking yun. Natigilan ang babae. Bakit ganito ang reaksyon niya? Uy, iba na to ah. Tigilan mo na to. Kausap ni Angel sa kanyang sarili. Lumalakas kasi ang tibok ng kanyang puso na wala namang dahilan. Lumipas ang linggo. Isa sa nagpahanga kay Angel tungkol sa lalaki ang pagiging professional nito. Kung oras ng trabaho ay trabaho lamang talaga. Tapos kung nasa mansyon naman sila ay parang reyna si Angel kung pagsilbihan ni Brandon. Ewan ba niya? Kailangan niya atang ipa-check up ang puso niya dahil abnormal lang tibok ng kanyang puso. Dok, grabe talagang kabog ng puso ko eh. Nag-aalalang wika ni Angel. Baka kung ano na itong sakit niya sa puso. Bakit? Ano ba nangyayari para bumilis ang kabog ng puso mo? May kinain ka bang sweet? Masakit bang kabog ng puso mo? Sa tingin mo, ano kayang rason bakit nagkakaganyan ka? Inisip din ni Angel kung bakit nga ba. Hindi naman siya palakain ng sweet. Hindi din masakit ang puso niya kung lumalakas ang kabog ng puso niya. Naguguluhan na siya. Ewan ko, Dok. Wala naman po sinabanggit niyo ang rason kung bakit bumibilis ang puso ko eh. Kumamot naman ang ulo ang doktor na kaharap ni Angel. Bakit nga? Sabihin mo na malaman natin kung anong dapat ireseta sa'yo. Nayayamot na ang doktor. Kasi naman, Dok, tuwing nakatingin po ako kay Brandon, bumibilis po eh. Kapag kinakausap niya naman po ako, bumibilis din po. Tuwing pinagsisilbihan niya po ako, lalo din po bumibilis. Natigilan naman ng doktor. Ano pa? Sa katunayan, ikakasal na kami bukas eh. Alam ko ng solusyon dyan. Hagjesic at saka Kisetamol. Nakakunot no ang babae. Bakit parang bago ata ito? Meron bang kanya sa butika, Dok? Parang bago yan ah. Napatawa naman ng malakas ang doktor. Hindi na gets ni Angel ang tinatawanan ng doktor. May sayad ata ito. Ang ibig kong sabihin ay hug and kiss. That means, you're in love, Miss Angel. Ako? In love? Oo, ikaw. Nakatulala si Angel sa mga papeles na nasa harap. Hindi pa niya masimulan dahil tumatak pa din sa utak ni Angel ang sinabi ng doktor kanina. Hey, are you okay? Are you feeling sick? Tulala ka eh. Sulpot ni Brandon sa kung saan, kaya napatalon sa gulat ang dalaga. Tiningnan ni Angel ang mata ng lalaki. Narinig na naman ng dalaga ang huling sinabi ng doktor sa kanya. If you want to confirm that you are in love, look at his eyes. And then if you feel the butterflies in the stomach, then you are indeed in love. But if it's not, it's just merely lust over him. Hey, you're zoning out. Hinawakan ni Brandon ang braso ng dalaga, kaya napaatras ito sa gulat. At saka parang may bultahe nung hinawakan siya nito. Parang may paru-paro nga sa tiyan ni Angel. Tama nga ang doktor. In love na nga siya. Ano yung dala mo? Turo ni Angel sa bulaklak na hawak ng binata. Para sa'yo. Namula naman ang dalaga. Bakit mo naman ako binibigyan ito? Crush mo ba ako? Crush mo ata ako eh. Tukso ng babae. Wala lang. Ewan ko sa'yo. Umalis naman ang lalaki na namumula. Ang isa ay torpe
at ang isa naman ay inosente, ni hindi alam na gusto nito ang binata. Manghang nakatingin si Angel sa refleksyon niya sa salamin. Ito ang araw na mag-iisang dibdib na sila ni Brandon. Simple lamang ang atake niya, pero ang ganda pa din niya. Sa kabilang banda naman, nakatuksido na si Brandon. Naghahanda din, pero mas dumoble ang lakas ng tibok ng puso niya dahil balak niyang umamin sa nararamdaman niya sa dalaga. Hindi lang basta gusto ito, kundi mahal na. Nakangiti si Brandon habang nagsasalita ang judge. Tiningnan niya si Angel, ang magiging asawa niya. Pinapangako ng binata na hindi na ito makakaranas ng kahirapan. May the power vested upon me. I now declare you two a husband and wife. You may now kiss the bride. Pumikit si Angel at nginuso ang mga labi. Hinalikan ni Brandon si Angel pero mabilisan lamang. Nagkakasiyahan na ang lahat. Parehas na kinakabahan ang dalawa dahil may balak silang umamin sa kanilang nararamdaman. Nakakatawa mang isipin at nauna pa ang kasal kaysa sa nararamdaman nila. May sasabihin ako. Sabay na wika ng dalawa. Ikaw na mauna. Sabay na naman sila, kaya nagkatinginan sila at sabay ding tumawa sa nangyayari. Okay, ito na lang. Bato-batupik na lang tayo. Kung sinong talo, siyang una magsasabi. Natatawang napapailing ang babae. Ang random ng iniisip ng binata. Natalo si Angel sa bato-batupik, kaya siya ang mauuna. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kita. Natahimik si Brandon, sabay pang pagtigil ng kanta sa karaoke. Kaya awkward para kay Angel ang sitwasyon na ito. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ng binata. Then, that's good. Dahil gusto din kita. Masayang wika nito. Napagkasundoan ng dalawa na bukas na lamang nila pag-uusapan dahil hinihintay na sila ng bisita. Konti lang naman dahil si Brandon ay konti lang din ang kaibigan. Si Angel ay hindi nag-invite ng mga kaibigan niya katulad ni Mary dahil baka kasi may tampo pa ito. Ang mga kaibigan niya naman sa pagnanakaw ay hindi niya mahagilap. Mainit ata ang mga mata ng pulisya sa grupo. Kapwa tapos na sila sa paglinis ng katawan kaya hindi sila nakatingin sa mga mata ng isa't isa. Paano ba naman? Honeymoon kasi nila ngayon. Matutulog na ako. Dito ako sa kanan. Good night. Panimula ni Brandon. Wala siyang balak na pilitin ang dalaga kung ayaw niyang gawin ang ginagawa ng mga bago mag-asawa. Sige, dito ako sa kaliwa. Good night din. Tumalikod ang dalaga sa lalaki. Malakas pa din ang tibok ng puso ng babae. Mukhang mapupuyat siya bago mapakalma ang puso. Saan ba kasi tayo pupunta? Pwede bang alisin na tong piring na to? Nayayamot na litanya ni Angel. Kanina pa sila palakad-lakad. Malapit na tayo. Inalalayan siya ni Brandon. Pero ilang sandali din ay huminto na sila. Naramdaman ng babaeng pag-alis ng piring, kaya unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata. Napatakip ng bibig ang dalaga. Wow! Sasakay tayo dyan? Excited na saad ni Angel, sabay talon-talon na parang bata. Natutuwa naman si Brandon habang nakatingin sa masayang ngiti ng asawa niya. Oo, isa yan sa mga pangarap mo, diba? Nasabi kasi ni Angel noong isang linggo, ang mga gusto niya matupad kahit kasal na sila. At handa si Brandon na punan ang mga gusto ng asawa. Sabi nga ng kasabihan, a happy wife, a happy life. Hindi halos maalis ang tingin ni Angel sa hot air balloon. Kumakain pa sila. Si Brandon naman ay masaya na makita na masaya ang asawa. Nang makasakay na sila, ay niyakap ni Angel ang asawa. Naiiyak siya dahil kahit kailan, walang nag-e-effort na pasayahin siya ng ganito kahit pamilya niya. Inuuna niya lagi ang kaligayahan ng ina bago ang sarili niya kahit halos tira-tira na lamang. Unang pag-ibig ito ni Angel. Marami naman nagbalak na ligawan siya pero they ended up ghosting her. Pero wala naman siyang pake kasi hindi naman niya gusto ang mga iyon. Pero minsan ay napapatanong din siya kung bakit. Sabi ko nga diba, liligawan kita at ipaparamdam ko sa'yong mahal kita. Niyakap ni Brandon ang babae habang nakatalikod ang asawa. Masayang bumaba ang dalawa at balak na umuwi na. Halos 3 beses nang nagpasalamat si Angel sa asawa
pero tinawanan lamang siya nito. Hindi ka dapat magpasalamat sa akin. It's my duty to make you happy. Habang nagkakwentuhan ay may biglang bumunggo sa kanilang sasakyan, rason kung bakit sila tumilapon. Napasigaw si Angel bago siya pumikit dahil sobrang sakit ng impact at nakita pa nito ang walang malay na asawa. Brandon! Biglang dumilim ang paningin ng babae. Nagising na lamang siyang magulo ang kanyang paligid. Bilhan mo kasi muna, Janelle. Binabantayan ko ang kapatid mo dito eh. Sa una lang naman yan masaya. Tigilan mo na yan. Bitter na wika ni Mama Larissa. Ginalaw ni Angel ang mga kamay bago nito binuksan ang mga mata. Ma, gising na si ate. Abay, pindutin mo yung red button dyan, anak. Nilapitan siya ng ina, sabay tanong kung anong nararamdaman niya. Kumusta ka, anak? Ano bang nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Huwag ka munang tumayo. Naaalarmang sabi ng ina ni Angel. Kumusta na po si Brandon? Okay lang po ba siya? Parang nagbingi-bingihan ang kanyang ina at pilit na pinapahiga ulit ang babae. Anak, magpahinga ka muna. Hindi ka pa pwedeng ma-stress. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Paglilihis nito sa tanong. Ma, kumusta po si Brandon? Tiningnan siya ng ina bago napabuntong hiningang matandang si Larissa. Nasa kabilang kwarto lang. Hindi pa gumigising eh. Magpahinga ka muna. Hindi, Nay. Bibisitahin ko siya. Sa sobrang tigas ng ulo ng babae, ay naalis ang swero niya, rason kung bakit dumugo ang kanyang kamay. Pagkadating din ng mga nurse, ay napakalma din siya. Hindi pinayagan si Angel na bisitahin ng asawa sa loob ng 3 araw, kahit medyo okay na siya. Ang leeg na lamang niyang problema. Medyo hindi niya pa nagagalaw dahil sa impact ng pagkakabangga. Tulog na ang lahat, kaya unti-unting binuksan ni Angel ang kwarto at palihim siyang tumakas. Hinanap ni Angel ang room number ng asawa. Nabanggit kasi ito ng ina niya kahapon. 2 kwarto muna sa kanyang agwat nila. Binuksan niya at nagulat siya nang makita si Brandon. Nakahiga at may nakayakap sa kanyang babae. Ayaw man isipin ni Angel, pero parang may galit at puot na nasa puso ang babae. Unti-unting lumapit si Angel at nagising ang babae nang malapit na siya. Hey, excuse me? Who are you? Why are you in my boyfriend's room? Are you lost? Mas lalong tumaas ang kilay ni Angel sa sinabi ng babae. Boyfriend? Asawa niya yan eh. Excuse me ka din. Sino ka ba? Asawa ko yung kayakap mo. Medyo tumaas ang boses ni Angel. Miss, baliw ka na ata. This is my boyfriend. Paano magiging boyfriend mo? Asawa ko yan. Pinakita ni Angel ang wedding ring nila ni Brandon. Namutla ang babae at dali-daling kinuha ang singsing sa daliri ng lalaki at itinapon iyon sa bintana. Gulat at galit na nakatingin naman si Angel sa demonyita. Bakit mo ginawa yon? Ikaw ata ang baliw sa atin eh. Biglang may ungol na sumabad kaya sabay silang napatingin kay Brandon. Kakagising lamang nito. Babe, you're awake. May babaeng baliw na nakapasok sa room mo oh. Pagpapaawa nito habang si Brandon naman ay gulong-gulo ang isip, nakatingin sa kanilang dalawa. Brandon, buti naman at ayos ka lang. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Angel, sabay alalay sa asawa. Ngunit winaksi ito ng babaeng nagpakilalang girlfriend ni Brandon. Miss, pwede ba umalis ka na muna dito? Usapang mag-asawa lang to. Naiinis na sigaw ni Angel sa pakialamerang babae. Asawa kita? Nauutal na tanong ng lalaki. Medyo sumasakit ang ulo niya sa nangyari at hindi niya alam kung bakit siya nandito. Ano ba ang nangyari? Oo, Brandon. Hindi mo ba naaalala? Nagka-amnesia ka na? Wait, tatawagin ko lang ang doktor mo. Natataranta ang babae habang ang lalaki naman ay nakatingin lamang sa kanya. Napatingin si Brandon sa kanyang kaliwa. Halos nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang ex niyang iniwan siya para sa mas mayaman na kalaguyo nito. Bea, bakit ka nandito? Akala ko nasa France ka. Napangiti ang dalagang si Bea. Mukhang nakikilala pa din siya ng lalaki. Well, I came back here when I heard that you met an accident. Nag-aalalang wika ng babae na Bea daw ang pangalan. Habang nagsasalita ang babaeng si Bea, ay napansin niyang curious siyang nakatingin sa babaeng si Angel.
Nakuha nito ang kanyang atensyon. Ang sabi ng doktor mo, pwede ka nang umuwi sa bahay mo tomorrow. Then bed rest sa bahay mo for 1 week. Kaya naisipan ko na doon na lang matulog sa bahay mo like the old times. Hindi makapaniwalang napatingin ang babaeng si Angel. Brandon, papayagan mo ba siya? Why not? She's my girlfriend. Ikaw, sino ka ba? Parang may karayom na tumusok sa puso ng babae. Brandon, ako to si Angel. Asawa mo. Kinasal lamang tayo last week. Di ba sabi mo sa vow mo, you may forget me in your head, but not in your heart? Babe naman eh. Umiiyak na ang babae. Si Bea naman ay nataranta na, habang si Brandon ay namimilipit sa sakit. Anong taon ba ngayon? Pilit na lumapit si Angel sa asawa. Kung sino man ang dapat na legal na humawa kay Brandon, siya yun dahil siya ang legal. Siya ang asawa. 2024 na, Brandon. Bakit ka pa nagkakaganyan? At bigla na lamang itong bumulagta. He's suffering from retrograde amnesia. Malilimutan niya lahat. Pero may chance na bumalik ito. Wag lang natin i-strain ang brain niya. Dahil nga sa brain injury, we should be always considerate. Kung gusto niyo makaalala siya, unti-unti lang, wag mabilisan. Mas mabilis, mas malaki ang tsansa na mawala ang kanyang alaala. Sabi ng doktor. Napangiti naman si Bea. Umaayon ng tadhana sa kanyang plano. Habang si Angel naman ay parang pinagsakluban ng langit at lupa sa kanyang narinig. So, hindi siya kilala ng sarili niyang asawa. May naisip si Angel. Ipapaalala niyang nangyari sa kanilang buhay kung ano ang unang encounter nila. Yun nga lang at may asungo talagang sumusubok sa pagiging pasensyosa ni Angel. Here comes the food. Kain ka na, love. Para pag malakas ka na, makakaalis na tayo dito. May biglang pumasok sa alaala ni Angel. Napatayo siya at tiningnan ng mabuti si Bea. Ito ba ang ex ni Brandon na ipinagpalit niya sa traidor na kaibigan ni Brandon nung college sila? Dahil lang sa hindi pa sikat ang Guns and Cars Company ni Brandon, pinili nitong iwanan si Brandon para lamang sa pera't kasikatan. Hindi naman pala ito santa-santahan. Ang kapal ng mukhang may iharap pa siya dito. Kung maka-babe ay parang hindi nagloko. Kaya pala una pa lang ay iba na ang atake ng babaeng ito. Medyo fishy kasi bakit alam agad nito ang nangyari sa kanila? Eh hindi naman pinayagan ni Angel na i-air sa TV ang nangyari sa kanila. At saka, nakatakas ang mga lalaking bumangga sa kanilang sasakyan. Pagbabayaran talaga nila ito kung makita sila ni Angel. Saan ka nga galing, Bea? Medyo napataas naman ang kilay ng babaeng ipokrita. Why do you care? As if nakapunta ka na doon. Pag-iinarte nito. Sabi kasi ni Brandon sa akin nung ikakasal na kami, may ex daw siya for 5 years. Tapos cheater. Pinagpalit siya sa traidor nitong kaibigan. May alam ka bang history about that? Ipakilala mo naman ako sa kanya. Para mainggit ko siya. Na ito na ngayon si Brandon. Bigatin pa sa pinagpalit mo. Alam mo naman ang ibang babae. Talagang hindi makontento. Namutla ang babae na parang wala itong masabi. Hinintay naman ni Brandon ang sagot ng babae. Hindi man niya alam, pero alam ng lalaki na mas may alam ang babaeng si Bea sa kanyang buhay. Ito ang kasama niya lagi. I don't know about that issue. By the way, love, I just got the food in the car. I forgot to get it. Just wait a little moment. Napairap naman si Angel sa pag-iwas nito. Halata namang nagsisinungaling ito eh. Doon na nakakuha ng pagkakataon si Angel na kausapin ng asawa. Sa wakas ay nasolo din niya ito. Brandon, alam kong hindi mo ako naaalala. Pero ipapakilala ko na lamang ang sarili ko. Ako si Angel. Ako ang asawa mo. Ikinasal tayo nung nakaraang linggo lang. Pauwi tayo galing date nang naaksidente tayo. Hayaan mo kung ipaalala ang memorya mo. Please, just trust me. Walang reaksyon pa din ang lalaki, pero at least narinig na nito ang panig ni Angel. Bilang asawa nito, ay obligasyon niya ang kanyang asawa at hindi niya ito isusuko sa kung sino mang babae. Magkakamatayan muna sila kung kailan pa talaga masaya na sila. Love! Fresh mango juice with croissant. May French accent pa ang pagkasabi nito. Mahal, orange juice at saka turon, no? Nandidiring tinignan ni Bea si Angel.
Ew! So cheap! Banana fritters? Are you kidding me? Ang daming sugar oh. Baka tumaas ang sugar level ni Brandon. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Konyong wika nito. Halos napatampal noon naman si Angel. Oo nga pala, hindi pala ito pwede sa kanya. Oo nga pala, sorry. Gawa na lang kita ng egg sandwich. Nahihiyang saad ni Angel. Si Brandon naman ay nakatingin lamang sa kanya. It's okay. Sabi ng doktor kanina, pwede na ako kumain ng sweets. Basta in moderate pace lang. Ngumiti naman si Angel sa asawa. Masarap yan, Brandon. Made with love kaya yan. Tahimik ang mansyon dahil umuwi muna ang pamilya ni Angel sa Nueva Ecija para magbakasyon. Habang si Bea ay hindi pinayagan na dito sa mansyon matulog. Yun nga lang, iba na ang kwarto ni Brandon at Angel. Request ng lalaki dahil naguguluhan pa siya sa nangyayari. Habang naglilinis ng kitchen si Angel, ay narinig niya ang mahinang usapan sa likod. Kaya kuryosong nilapitan niya ito. Nakita niya si Bea, naninigarilyo at may kausap ito sa telepono. Ako nang bahala dito. Don't worry. I won't disappoint you. Madali lang naman silang uto. Naputol ang pagsasalita ni Bea na may kaluskos itong narinig kaya nilingon niya. Nataranta siyang nagpaalam sa katawag at nilibot ang tingin. Pinuntahan niya ang direksyon ng kumakaluskos. May pumasok sa utak ng babae. Baka may multo. May kumaluskos na naman kaya namumutla siyang tumakbo at nagsisigaw. Ba't naman kaya yun tumatakbo? Mas nakakatakot pa nga pagmumukha niya eh. At saka sabi na may plano ang babaeng yun kaya bumalik. Hanggat hindi pa bumabalik ang memorya ng kanyang asawa, aalamin naman ni Angel kung ano ang pakay ng babaeng iyon. Kinabukasan ay mag-grocery si Angel. Mag-grocery lang ako. Wala na kasing canned goods. At saka pupunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Gusto mo sumama? Tumahimik ang lalaki ng ilang segundo bago tumango at umakyat sa kwarto niya para magbihis. Tahimik ang dalawa habang nasa biyahe. Si Brandon ay nakatingin lamang sa dinadaanan. Malalim ang iniisip. Pagkatapos nilang mag-grocery, ay pumunta na sila ni Angel sa bahay ni Mary. Tinawagan ito ng dalaga na pupunta daw sa bahay nila dahil may iaanunsyo daw ito. Mary, sorry talaga ha. Paghingin tawad ni Angel. Nakatingin kasi ang babae dito ng masama. Ay nako, kahit naman masama ang loob ko sa'yo, hindi ko maipapalampas ang kasal mo, no? Di bale, kung ikakasal kayo sa harap ng altar, hindi pwedeng wala ako doon. Or else, friendship over na talaga tayo. Tumawa naman si Angel at pumasok na sa kitchen. So, ano bang ibabalita mo? Nabalitaan ko ang sinapit niyo ni Brandon. Alam din namin ang kalagayan nito ngayon. Parang may selective hearing si Angel at ang tanging narinig niya ay ang salitang namin. Ha? Sino bang namin ang tinutukoy mo? Nahihiyang tiningnan ni Mary ang kaibigan. Si Ethan, fiancé ko. Yun nga ang ibabalita ako sa'yo eh. Ikakasal na ako next month. Pero beach wedding ang napagkasunduan namin. Tapos guess what? Sabi na unang pakilala pa lamang ni Mary sa lalaki ay parang may something na. I'm 1 month pregnant. Masayang balita nito. Kaya napapalakpak si Angel sa tuwa para sa kaibigan. At the same time, ay merong inggit sa kanyang puso. Mula nang bata pa siya, isa sa mga pangarap niya ang magkaanak. Paano ito matutupad? Ang asawa niya hindi siya kilala. Talaga? Congratulations, Mary. For sure, ninang ako dyan. Masayang kwentuhan at kulitan ang nangyari. Si Brandon naman ay hinilan ni Ethan kanina pa para kausapin. Nagdadalawang isip pa nga sana ang babae dahil baka sumakit ang ulo nito, pero ang lalaki na mismo ang nag-insist. Ako nang bahala doon. Sasabihin ko din naman kay Angel na bumalik ng alaala ko. Halos malaglag ang dalang merienda ni Angel para kay Brandon. Nakakaalala ka na? Tanong ni Angel at naluluhang nakatingin sa likod ng lalaki. Lumingon kaagad ito at napabuntong hininga na parang caught in the act na ito. Magpapaliwanag ako. Nakaalala lamang ako kahapon. Nauntog kasi ako sa pintuan nung palabas na ako eh. Hindi ko kaagad sinabi sa'yo. Hindi dahil hindi kita pinagkakatiwalaan. Pero alam ko kasing mainit ang mata ni Bea sa atin sa bahay. Nagtaka din ako nung nakaalala ako na bumisita siya kahapon. Natanong ko pa nga siya kung kumusta si Andre, kaya gulat na gulat siya.
Nag-acting pa na parang walang alam. Kaya nagbabalak akong imbestigahan ng lahat. Kasi alam kong panigurado na may kinalaman siya sa pagkabunggo natin nun. Hindi ka naman nakalimutan ng puso ko eh. Nakalimutan ka lang ng utak ko, pero hindi ng puso ko. Uminit ang pisngi ni Angel sa sinabi ng asawa. Sa harap talaga ni Ethan at Mary. At saka yun din ang naisip ni Angel kahapon. Ang masasamang motibo ni Bea. Pero syempre, wala pa siyang konkretong idea kung saan siya kukuha ng ebidensya. Hindi na sumagot si Angel at niyakap na lamang ang asawa sa sobrang kasabikan. Kahit kasi nasa isang bahay lamang sila, ay hindi naramdaman ni Angel ang pagiging homey. Nasa tao pala talagang tinatawag na home. Napag-usapan nilang kanilang planong gagawin, lalo na't nabalitaan nilang nawawalan ng malaking perang kumpanya ni Brandon nang nagka-amnesia ito. Tapos noong nakaraan ay nabawi na ni Brandon ang 2 gintong baril at halos mahimatay si Angel sa laki ng halaga nito. $500 million lang naman ang isang gintong baril na iyon na ibinenta niya lang for 50,000 pesos. Nakamasid si Angel sa malayo. Sinusundan niya kasi si Bea para alamin kung ano ang balak o motibo nito. Habang sila Ethan naman at Brandon ay nilolocate pa ang gintong baril. Nakaawang ang bibig ng babae na makita si Bea na humalik sa isang lalaki. Galing ito sa loob ng kumpanya ni Brandon. Bago umalis ng bahay si Bea, ay nilagyan ni Angel ang bag ng babae ng voice recorder at voice tracker para siguradong sigurado. Ewan ba niya, masama talagang kutob ni Angel. Umuwi na lang kaya siya at ipagpatuloy na lamang ito bukas. Akmang aalis si Angel sa pinagtataguan nang may humarurot na van at pilit siyang kinaladkad ng mga armadong lalaki. Napasigaw si Angel. "Tulong! Tulong! Tulungan niyo po ako!" Medyo konti ang taong dumadaan sa pinagtataguan niyang eskinita. Tinakpan nito ang bungangan ng babae at may pinaamoy na parang pabango dahilan para nahilo ang babae at nakatulog. Nagising ang babaeng si Angel nang binuhusan ito ng malamig na tubig. Bumungad sa kanya ang nakangising si Bea. So, you are awake. How are you? Did you sleep well? Natatawang tanong nito. Nakatape ang bungangan ni Angel kaya hindi siya sumagot at umirap na lamang. Magsasayang lamang siya ng lakas kung sasagot pa siya. Well, alam ko naman na malalaman niyo din ang motibo ko. Hindi na ako nagulat na pumatol si Brandon sa'yo. Madali ka din kasing maloko katulad niya. Umaayon talagang tadhana nang nabunggo kayo sa plano ko. Inalis nito ang tali sa bungangan ng babae. Umaayon? Nagpapatawa ka ba? Alam ko at alam mong ginawa at sinadyahan yung bunggoy ng sasakyan namin. Bakit? Wala na kayong pera? Paano ba yan? Hindi naman sa nagyayabang ako dito. Nawala ang ngisi ni Bea sa narinig. Shut up! Filler ka din, no? Pera ni Brandon yon, hindi iyo. Yun ang alam mo. Ang pera ni Brandon ay pera ko na din, sabi ng kasulatan na ginawa niya. Eh ikaw, hula ka nun. Pinakawalan mo kasi si Brandon kaya naghihirap ka ngayon. Mas ilusyonada ka pa sa akin. Sinampal ni Bea ang babae. Biglang pumasok ang lalaking kahalikan kanina ni Bea. Narinig ko ang sinabi mo ah. Salamat sa pera ng asawa mo. Dahil namumuhay kami ng darling ko ng matiwasay. Palihim na pinutol ni Angel ang tali sa kanyang kamay. Gamit ang wedding ring na binigay ni Brandon nung kasal nila. Kaya unique talaga ito kasi personalized na gawa ito ni Brandon at may small knife ito. Well, isa lang ang masasabi ko. Mawawalang tabas ng dila mo kung mawawalan ka na ng hininga mamaya. Hihintayin lang natin ang delivery ng 2 gold guns. Naghalikan ang dalawa sa harap ni Angel. Ngumiwi lamang siya. Hindi pa siya pwedeng kumilos dahil 5 ang bantay na kasama nila Bea at ng boyfriend nito. Isa lamang din ang pintuan. May isang bintana sana pero mataas ito, hindi niya abot. Hahanap siya ng tiyempo. Sa wakas ay umalis din ang dalawa sa kanyang harapan. Sa kabilang banda naman, kasama ni Brandon ang mga empleyado niya sa guns company. Ang kanyang mga baril ay plakado. Pero dahil pinangako niya sa batas na hindi sila papatay, ay ang gamit nilang bala ay nakakapagpatulog lamang kung sino ang tatamaan nito mamaya. Nakuha na din nilang 2 gintong baril. Naalarma sila dahil dinukot ang asawa ni Brandon. Kahit anong acting ng lalaki na matapang, ay pinanghihinaan pa din ito ng loob dahil baka napapano na ang asawa.
Hindi pa nga niya na ibibigay ang mundo sa babae, ay may nangyari ng ganito. Mga taong gahaman nga naman sa pera. Ano, ready na kayo? Nag-disguise si Brandon bilang isang delivery man ng 2 fake gold guns. Ang totoong gintong baril ay nasa safe vault na. Pagkadating nila sa isang pabrika ng mga plastic, ay hindi naman hinarangan si Brandon ng mga kalalakihan dahil alam na siguro nito kung anong laman ng attache case. Boss, nandito na po ang delivery. Kinuha agad ng lalaking right hand ata ni Andre ang ipinagpalit ni Bea kay Brandon at magnanakaw din sa kanilang kumpanya. Tiningnan nito ang baril ni hindi nito napansin ang pagiging fake ng baril kaya lihim na napatawa ang lalaki habang si Bea naman ay kinikilala ang delivery man which is si Brandon. Wait, you look familiar. Your neck, ang tattoo mo sa kamay. Si Brandon ka? Sigaw ni Bea, kaya dali-daling kinuha ni Brandon ang baril at nagpaputok. Hudyat na sumugod na. Nagsisigawan at nagpapalitan ng putok ng baril sa loob ng warehouse. Ang mission lamang ni Brandon ay makuha ang asawa niya sa safe. Sa kabilang banda naman, nakikipagbuno si Angel kay Bea. Tuso ka talaga. Paano ka nakaalis sa tali? Ang higpit-higpit nito. Hindi sumagot si Angel at sumugod na lamang ng sipa at suntok. Nagsabunutan sila ng nagsabunutan nang biglang pumasok ang mga responde na pulis at pilit na dinakip si Bea. Hindi pa tayo tapos. Magtutuos pa tayo. Sigaw ni Bea. Si Angel naman ay nakahiga pa din. May kamay na umalalay sa babae na tumayo pero nakapikit pa din ito dahil sa sobrang sakit ng tiyan niya dahil sa suntok ni Bea. Love, naririnig mo ba ako? The ambulance is coming. Stay awake. Narinig ni Angel ang boses ng asawa, kaya napanatag siya bago nito ipinikit ang mga mata. Oh, ayan. Say ah. Parang bumaliktad ata ang sitwasyon. Dapat si Angel ang pinagsisilbihan, pero si Brandon ang nagpapababy at gusto nitong nilalambing siya ng asawa. Pareha silang may sugar sa buong katawan. Balak pa sanang tumakas ni Andre sa eksena nung nakaraan, ngunit nahuli din naman siya. Kasalukuyan silang nakakulong ngayon, habang sila Angel at Brandon naman ay nasa isang private island ni Brandon sa Palawan. Ilang araw din silang namalagi sa hospital sa sinapit, kaya deserve nilang magpahinga at mag-unwind. Love, ilang anak bang gusto mo? Tanong ni Brandon sa asawa. Nakatanaw sila ngayon sa payapang dagat ng Palawan habang nasa duyan. Ako? Gusto ko na marami, dahil boring kong 2, 3. Pero kung ano lang ang kaya tang ibigay ng Diyos, okay na ako doon. Napangiti naman ang lalaki sa sagot ng asawa. Hindi talaga ito nagkamali na pinakasalan niya ang asawa. Nakatalikod ito ngayon, kaya nilingon ni Brandon ang kaibigan na si Ethan, sabay senyas dito. Palihim na lumuhod si Brandon at hinintay na tingnan siya ng asawa. Ngunit nakatulala lamang ito, kaya naiinip ng lalaki. Love, pakasalan mo na ako sa simbahan, sa harap ng altar. Sa harap ng maraming tao at lalong-lalo na sa harap ng Diyos. Nilingon siya ng babae at napaawang ang mga labi nito. I never regret that I married you. Isa lamang ang mapapangako ko sa'yo. Pasasayahin kita sa abot ng makakaya ko, kahit hanggang kamatayan man. Tutuparin natin ang mga gusto at pangarap mo sa buhay na magkasama. Kaya nagmamakaawa ako sa'yo. Sagutin mo na ako. Will you marry me? Anghel ng buhay ko. Tumango si Angel. Sabay talon-talon sa saya. Ano kayang ginawa niya maganda para swertehin ng ganito? Ang corny mo naman. Anghel ng buhay ko talaga. Hirit pa ng asawa ni Brandon sabay tawa. Napakamot naman ng noo ang lalaki sa hiya. Ito kasing tinuro ni Ethan na banat sa kanya kanina. Halika love, may pupuntahan tayo. Hila ni Angel sa asawa na busy sa laptop. Wala namang nagawa ang lalaki at sumunod na lamang sa gusto ng asawa. Napahinto si Brandon na makita ang amang naghihintay sa kanila. Akman tatalikod si Brandon sa kanila nang hinila siya ni Angel. Gusto natin maging malaya ang ating isipan at damdamin, diba? Ito ang unang hakbang para mapalaya mo ang galit at puot sa puso mo. Mag-usap kayo. Rerespetuhin ko ang desisyon mo, love. Pero ayaw ko naman na hindi mo bigyan ng chance ang sarili mo na alisin ang kung ano bumabagabag sa'yo. Lumambot naman ang puso ni Brandon sa narinig. This woman never fails to amaze him. Iniwan sila doon ni Angel.
You are a lucky man to have her. Napangisi naman ng lalaki. Of course. Mayabang na wika nito. Lumapit ang ama ni Brandon, sabay tapik ng balikat niya. I am very sorry, son, sa nangyari noon. Alam kong sobrang nasaktan ka nung nawala ang ina mo. Hindi lang din ikaw ang nasaktan. Pero alam ko din na partly, may mali ako. Mas inuna ko pa ang trabaho kaysa sa kaligtasan ng ina mo. Kaya naiintindihan kita. Hinihingi ko na maging masaya ka lang. Kasi all your life, hindi ka naging totoong masaya noong namatay ang mami mo. Always remember, son, I am always here for you. Sabay na tumulo ang luha sa kanilang mga mata. Pasensya na rin po kayo pa kung naging masama ako sa inyo. Inisip ko na parang ako lang ang nasasaktan. Pero pinapakita mo lang pala sa akin na matapang ka kahit pinanghihinaan ka na ng loob. Dahil ayaw mo makita kung mahina ka. Dahil tayong dalawa na lamang. Nagyakapan ang dalawa at halos ilang oras ding nagkwentuhan at nagkatuwaan. Sa kabilang banda naman ay naroon sina Mary, Ethan at Angel. Nakamasid lamang sa kanilang dalawa galing sa second floor. Masaya ito para sa asawa. Okay na nga lahat, kaya ang susunod ay church wedding naman. Lumipas ang 3 buwan ay natapos na ang preparasyon nila Angel at Brandon para sa kanilang kasal. At eto na nga, araw na ng kanilang kasal. Halos puno ang katedral sa mga bisita. Press, mga kaibigan ni Brandon sa business industry, mga empleyado, mga malalapit na kaibigan, at syempre pa, ang pamilya ng both sides. Sa harap ng Diyos at ng mga tao, ako'y naglalagda na magiging tapat sa'yo. Maging sa hirap man o ginhawa, sa kalusugan o sa sakit, sa yaman o sa kahirapan, hanggang sa kamatayan, ay mananatili akong iyong kabiyak. Ito'y sa pamamagitan ng aking pag-ibig at pangako sa iyo bilang asawa. Parehas na nangilid ang mga luha sa kanilang mga mata. Bawat isa ay masaya sa nagaganap na kasal. Natapos ang matrimonial ceremony at excited na binuksan ni Brandon ang gift ng asawa niya sa kanya. Tinaas ni Brandon ang isang maliit na small rectangular shape na puti, kaya napasigaw ang lahat at niyugyug si Brandon sa galak. Anong ibig sabihin ito? Nauutal na tanong ng asawa. Napapailing na lamang si Angel. I'm 1 month pregnant, love. Another blessing for us. Wedding gift ni God sa atin. Doon na nakareact si Brandon. Sabay talo nito na may sayaw. Yes! Magiging tatay na ako! Kinabig ng lalaki ang babae sabay halik. They kissed and they lived happily ever after.